Arestado ang delivery rider sa bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Taguig City Police sa JP Rizal Street, Barangay S. Rembo, Taguig City. Kinilala ni Police Colonel Joey Goffert, hepe ng Taguig City Police Station, ang naaresto na si alias Friniel, 33 anyos, residente ng Barangay Tabacalera, Pateros. Ayon sa Station Drug Enforcement Unit, dakong alas 8:30 ng gabi nang maaresto ang suspect at na-recover mula rito ang hininalang shabu na tumitimbang ng nasa 16.9 grams at may standard drug price na 115,000 pesos at bypass money. Ang buong kapulisan ng lungsod ay patuloy sa pagpapaigting ng kampanya kontra iligal na droga at sa lahat ng uri ng kriminalidad tungo sa kapayapaan ng komunidad. Ikaw, Frenyan Discote Mariano, ay naresto ko sa salang pagbibenta at pag-iingat ay pinagbabawal na droga. May karapatan ka man ay hilig at magpasawalang kung ano man ang iyong sabihin ay maring gamitin ko puro laban sa iyo sa anumang hukuman. May karapatan ka rin kumuha ng abogadong iyong nais at kung ito hindi mo kaya, ang ating gobyerno maglalalo ito para sa iyo. May karapatan ka rin kumuha ng doktor na iyong pili at kung ito hindi mo kaya, ang ating gobyerno maglalalo dito para sa iyo. Tatlong drug suspect ang inaresto ng mga awtoridad matapos na maulihan ang hininalang shabu sa bypass operation na isinagawa sa Barangay Kalawaan, Pasig City kaninang madaling araw. Ang mga suspect ay nakilalang sina alias Ryan, alias Joel at alias John na pawang mga residente ng nasabing barangay. Batay sa ulat ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit, nabatid na dakong alas 12:30 ng madaling araw nang maaresto ang mga suspect sa Santan Street, Smar, Barangay Kalawaan, Pasig City. Narito nakatanggap umano ng tip ang mga awtoridad hinggil sa illegal na aktibidad ng mga suspect, kaya tinarget sila sa bypass. Kaagad naman silang binitbit sa presinto ng maulihan ng bypass money at hininalang shabu na tumitimbang ng 10 gramo at may standard drug price na 68,000 pesos. Ang mga suspect ay pawang nakapit na at sasampahan ng mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya. Samantala, isang matagumpay na operasyon ang isinagawa ng Pateros Municipal Police Station Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakaresto ng 2 individual na sangkot umano sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa Alley 7, Barangay Santa Ana, Pateros. Kinilala ang suspect na sina alias Marco, 28 anyos, residente ng Barangay Agho, Pateros, at alias Lloyd, 19 anyos, residente ng Barangay Santa Ana, Pateros, na parehong street level individual o SLI na napasakamay ng mga otoridad sa ikinasang anti-illegal drug bypass operation sa panguna ni Police Lieutenant Napolong Tongko, hepe ng Station Drug Enforcement Unit. Sa isinagawang operasyon, nakuha mula sa pangangalaga at kontrol ng mga suspek ang 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 6,800 pesos at bypass money. Matapos ang dokumentasyon, ang mga suspek at ang nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Pateros Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Saan? Sige. Kayo ay inaaresto sa paglabag sa Republic Act 165. Kayo ay may karapatang manahimik sa magkabibo. Lahat ng inyong sasabihin, pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman. Kayo ay may karapatang kumuha ng sariling abogado na magtatanggol sa inyo. Kung wala, ang gobyerno ang bibigay sa inyo. May karapatan din kayong kumuha ng sariling doktor magsusuri sa inyo. Kung wala, ang gobyerno ang bibigay sa inyo. Naiintindihan nyo kayong karapatan? Naintindihan nyo. Dinampot ng mga otoridad ang isang lalaki sa umunoy pag-iingat ng baril at droga sa isang police operation sa Barangay Santa Ana, Pateros. Ayon kay Police Major Mark Jonathan Aguiliano, hepe ng Pateros Municipal Police Station Intelligence, ang suspect ay kinilalang si alias Ronald, isang street level individual o SLI at residente ng nasabing barangay. Ang insidente ay naganap bandang alas 5:40 ng hapon. Bitbit ng mga tawa ng Pateros Police ang search warrant laban sa akusado para sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act na inisyu ni Judge Achille
Balawitan ng Regional Trial Court 154 ng Pasig City. Nakumpiska ng mga kapulisan mula sa pag-iingat ng suspect ang isang caliber 38 revolver na kargado na 3 bala at 3 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may humigit kumulang 1 gramo at may halagang 6,800 pesos. Agad na isinagawa ang inventaryo at pagmamarka sa mga nakumpiskang ebidensya sa harap ng suspect na sinaksihan ni Kagawad Ding Dato at ng inyong lingkod. Kayo po ba si Mr. Ronaldo Luna E. Javier? Ang address niyo po ba ay number 7 Ali 2, Barangay Santa Ana, Pateros, Metro Manila? Magandang hapon po. Ako po ay naatasan ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 154 ng Pasig City na magsagawa ng search warrant alinsunod sa search warrant number 06-2025 sa violation of RA number 10591. Kasama po natin Kagawad na siyang media. Ito po si Kagawad. Sige nga, ano? Pasukin mo nga yung ano mo muna yung Bulsa mo? empty mo muna yung packet. Ano? Pagpapan nga na. Gagawat, pasukin ka lang. Okay ka nga. Pasuyo. Para... Left. Meron po ba? Wala po. Ito po yung ano niya. Nakasuot na lang yung gloves. Bago tayo magsagawa ng search warrant. Sir, may suspected siya mo, sir. Ano yan? Ano yung nakita mo dyan? Suspected siya mo, sir. Ano makita? Sige, ano mo muna? Positive, may suspected siya burrito na nakita. Sir, ano mo muna dito sir, sa Malinaw. Diyan sa Malinaw. Ano, pasukin nga yung ano, yung tarpaulin niya. Pwede ba yung pakilapag dito sa menu? Para mas makita natin. Ilan po yung nakita nyo, suspected na siya po. May nakita po rito tatlong sachet ng suspected siya po. Tuloy pa yung pagsasearch. Kagawad, positive, may tag dito yung subject ng search warrant natin. Caliber 38 na baril na may mga Pa-unload mo ano. bala. May Pwede ano po ba yan? bang ipa-unload para safety lang tayo? Ilan yung bala na nakuha? 3 live ammunition sir ng sir. Bala ng caliber 38 sir. Sir, ano? Under arrest na. Mr. Ronaldo, nasaan yung po natin, yung process po natin? Al. Mr. Ronaldo, ikaw ay may karapatang manahimik. Ano mang sabihin nyo ay maaari at pwedeng gamitin against sa inyo, laban sa inyo. Meron kang karapatang pumili ng sarili mong lawyer or attorney. Kung wala ka namang kakayanan, yung gobyerno natin magbibigay para sa inyo. Naintindihan nyo po ba ang aking nasabi, Mr. Ronaldo?